Habang nagkakagyera sa Middle East at patuloy na sumasabog ang missile sa pagitan ng US, Israel at Iran, bigla na namang lumalala ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Water cannon, dangerous maneuvers, at fire control radar na nakatarget sa ating Navy ship. Coincidence lang ba ito? O talagang ginagamit ng China ang distraction sa Middle East para palakasin ang pressure sa atin? Sa video na ito, susuriin natin ng detalyado ang koneksyon ng dalawang krisis na ito, ano ang nangyayari sa bawat isa, at ano ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino sa susunod na mga buwan. Simula February 28, 2026, naglunsad ng malawakang strikes ang US at Israel laban sa Iran. Mahigit 26 araw na ang digmaan ngayon. Namatay na ang dating Supreme Leader at patuloy ang missile barrages mula sa Iran patungong Israel. Isa sa pinakamalaking epekto ng digmaang ito ay ang Strait of Hormuz, ang daanan ng halos 20% ng mundo para sa oil supply, na lubos na naapektuhan dahil sa mga pag-atake sa oil facilities at patuloy na tensyon sa rehiyon. Dahil dito, tumaas ng todo ang presyo ng krudo sa mundo. Sa Pilipinas, mahigit doble na ang presyo ng gasolina at diesel mula noong magsimula ang gyera. Maraming sektor ang nahihirapan, mula sa transportasyon hanggang sa agrikultura at manufacturing. Kaya naman noong March 24, 2026, nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng National Energy Emergency sa pamamagitan ng Executive Order. Ito ay para bigyan ng gobyerno ng mas malawak na kapangyarihan na harapin ang krisis sa supply at presyo ng enerhiya. Ayon sa Pangulo, mayroon tayong humigit kumulang 45 na araw ng stock ng langis sa ngayon at patuloy na naghahanap ang gobyerno ng alternatibong suppliers mula sa ibang bansa para mapanatili ang daloy ng langis. Nag-promise din siya na sisiguraduhin ang sapat na supply para sa mga pangunahing produkto tulad ng pagkain, gamot, at iba pang basic goods. Pero maraming transport groups ang nagsasabi na ito ay parang temporaryong solusyon lamang at hindi pa sapat para sa matagalang problema. Ngayon, paano nauugnay ang digmaan sa Middle East sa West Philippine Sea? Simple pero mapanganib. Habang abala ang Estados Unidos sa Middle East, nagdedeploy ng mahigit 50,000 troops, 2 aircraft carriers at daan-daang eroplano doon, medyo nababawasan ang focus nito sa Indo-Pacific region. Ito ang tinatawag na strategic distraction. At alam ng China na ito ay isang oportunidad na hindi nila dapat palampasin. Sa nakaraang mga linggo, tumindi ang agresyon sa ating exclusive economic zone. Patuloy ang water cannon at blocking maneuvers laban sa ating mga barko at mangingisda malapit sa Sabina Shoal, na kilala rin bilang Escoda Shoal. Noong March 7, 2026, nakatarget ng fire control radar ng isang Chinese PLA Navy vessel ang ating BRP Miguel Malvar habang nagpapatrol ito sa ating EEZ. Ito ay itinuturing na provocative at mapanganib ng Philippine Navy dahil parang handa nang magpaputok ang Chinese vessel. Dagdag pa ang pagdami ng Chinese vessel sa paligid ng Scarborough Shoal at iba pang parte ng Spratlys. Ayon sa international relations analyst na si Professor Robin Garcia at iba pang eksperto, posibleng ginagamit ng Beijing ang sitwasyon sa Middle East para palakasin ang gray zone tactics nito sa South China Sea habang medyo abala ang Amerika sa ibang lugar. Ito ay klasikong stratehiya ng China. Unti-unti nilang ina-assert ang kontrol gamit ang Coast Guard at militia vessels nang hindi nagiging full-scale naval conflict. Bakit delikado ito para sa atin? May 4 na malalaking dahilan na dapat nating maintindihan. Una, economic strain. Habang tumataas ang presyo ng gasolina dahil sa Middle East, mas mahal din ang operasyon ng ating Philippine Navy at Coast Guard. Mas mahirap magpatrol, mag-resupply at mapanatili ang presensya sa ating mga outpost sa West Philippine Sea. Ito ay tinatawag na two-front crisis, oil crisis sa isang banda, territorial threat sa kabila. Ang ating ekonomiya na nahihirapan na sa inflation ay posibleng lalong bumagal kung hindi maayos ang dalawang problemang ito. Pangalawa, national security risk. Kung magkakaroon ng aksidente o miscalculation sa dagat, halimbawa collision o mas malalang engkwentro, maaring mag-escalate ito sa mas malaking sagupaan. At habang abala ang US sa Middle East, maaring mas matagal bago sila makapagbigay ng agarang suporta sa atin sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Maraming analyst ang nag-aalala na ang diversion ng US resources ay nagbibigay ng window para sa China na maging mas agresibo. Pangatlo, long-term strategy ng China. Sa gitna ng energy crisis, may mungkahi pa nga na buhayin muli ang joint oil exploration talks sa China. Pero habang ginagawa iyon, patuloy ang pag-assert ng China sa ating karagatan. Ito ay klasikong salami slicing tactic. Unti-unti nilang kinukuha ang kontrol ng hindi nagiging buong digmaan.
Sa huli, maaring maging mas mahina ang ating posisyon sa negosasyon kung patuloy tayong nahihirapan sa enerhiya at seguridad. Pang-apat, mas malawak na epekto sa rehiyon. Hindi lang tayo ang apektado. Kahit ang Taiwan ay nagbabala na posibleng gamitin din ng China ang distraction na ito para palakasin ang pressure sa kanila. Ito ay nagpapakita na ang digmaan sa Middle East ay hindi lang issue sa malayo, kundi may direktang epekto sa buong Indo-Pacific, kabilang na ang Pilipinas. Kaya hindi lang tungkol sa presyo ng gasolina ang Middle East War para sa atin. Ito ay tungkol din sa ating soberanya, seguridad at kinabukasan sa West Philippine Sea. Habang hinaharap natin ang energy emergency, kailangan din nating maging mas matatag sa ating pagdepensa sa karagatan. Ano ang dapat nating gawin bilang ordinaryong Pilipino? Manatiling updated sa balita mula sa Philippine Coast Guard, Department of Foreign Affairs at maaasahang sources. Suportahan ang ating mga frontliner sa dagat, ang ating Navy at Coast Guard na araw-araw ay nagbabantay sa ating teritoryo. Itulak ang gobyerno na maging mas matatag sa energy independence tulad ng pagpapalakas sa renewable energy at paghahanap ng mas maraming alternatibong suppliers. At syempre, ipagpatuloy ang diplomatic efforts habang hindi tayo sumusuko sa ating soberanya. Sa huli, ang tanong, advantage ba talaga ito para sa China? O ito rin ang panahon para maging mas matatag, mas strategically independent at mas united ang Pilipinas sa harap ng mga hamon? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para maabot ang mas maraming kababayan. Subscribe ka para sa mas maraming detalyadong analysis tungkol sa ating seguridad at ekonomiya sa panahon ng krisis. Maraming salamat at stay safe mga kababayan.